Muli po magandang umaga po sa ating lahat, lalo na po sa ating mga kapatid, doon po sa kanilang mga tahanan. Bagamat po tayo mga kapatid ay hindi po tayo magkasama physically, pero naniniwala naman po tayo na pinag-isa po tayo ng ating Panginoon spiritually. Amen po ba? Mag-amen na po dyan ang lahat na excited sa salita ng Panginoon. At doon din po sa ating mga kapatid sa ibang bansa, yung asawa po ni Jennifer, si Brother Elmer. Kapatid, tibayan mo po yung loob, nandiyan po yung Panginoon, sasamahan ka ng Panginoon. At yung asawa ni Sir Alice at anak ni Sir Alice, hi po sa inyo. At sa iba pa po nating mga kapatid na nasa ibang bansa po. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Bilang po isang Kristiyano, di po ba? Nararanasan natin sometimes kapag tayo po ay nung umpisa pa lang po ng ating po pananampalataya sa Panginoon, ay marami po tayong mga kwento sa Panginoon. Marami po tayong testimony sa Panginoon na excited tayo. Palagi na lang kung ano ginagawa ng Panginoon sa buhay natin, ay palagi natin nakikita maliit na bagay. Ako noon, maliit lang na bagay ay parang himala na sa akin. Ano po, lahat na lang kunikwento ko yung galak sa puso ko. Pero habang tumatagal ka sa iyong pananampalataya, ay unti-unti nakikita mo na ang pagsunod pala sa Panginoon ay hindi lang ganoon kadali. Kaya nga marami tayong naririnig na nagsasabi na bakit ganoon? Na bakit kung kailan ako sumunod sa Panginoon, pabigat ng pabigat, yung aking na-encounter na problema. Kung kailan ako sumusunod sa Panginoon, ay doon naman ako nakakaranas ng ganitong problema. Kapatid, nasa tamang daan tayo pag ganoon. Dahil yun po ang sinasabi ng Panginoon, ano po, na pag meron tayong mga pagsubok, ay magalak po tayo sa Panginoon. Dahil alam ng Panginoon, ang pagsubok na yan ay ating mapagtatagumpayan. Amen po ba? Pagtatagumpayan po natin dahil ang kaibahan po noon na wala kang Diyos, ay sarili mo lang ang solusyon. Pero ngayon, na may pananampalataya ka, huwag kang bibitaw sa Panginoon. Dahil alam po natin na ang solusyon, walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ngayon pong umaga, ang ating pong pag-uusapan, remain faithful under pressure. Bigat na bigat ka na ba? Punong-puno ka na ba ng problema? Overburdened ka na ba? Lalo na sa mga news na ating naririnig, every time na naririnig natin, thousands of people affected ng virus, COVID-19, ano po, ang hindi lang po yun, nawawala ng trabaho, baaring ngayon ay yung bigat ng economy natin, ano po, yun pong result ng nangyari po sa atin kasi nasa kalagitnaan na tayo ng taon, ano po, ay medyo naramdam na po natin, ramdam na po natin, ano po, kaya maaaring po, nagkakaroon na po tayo ng kalituhan, nagkakaroon na po tayo ng kaligaligan, nagkakaroon na po tayo ng fear, ng takot, at pag ganun po yung nangyayari, di po ba, minsan, pati yung pananampalataya natin affected. Diskurahin ka na minsan. Ano po, nakikita mo na yung kaisa-isa na lang, maaring may nakapag-survive pa sa pamilya mo na nagsusustain, nagtatrabaho, tapos biglang magsabi, Ma, Nay, o asawa ko, wala na akong trabaho. Di ba? Yung minsan, parang biglang ang bulagae, at minsan, nandun na yung nadi-discourage ka na. At tatanong mo, nakikinig pa ba ang Diyos? Araw-araw na nanalangin ako. Araw-araw, ay ginagawa ko. Yun pa rin, yung aking ginagawa sa Panginoon. At hindi ako nag-alinlangan sa Panginoon. Pero habang gano'n ang ginagawa mo, nakikita mo pabigat ng pabigat. Ano po, yung na-encounter ng crisis o kaya kabigatan po sa iyo pong buhay. Pero kapatid, pwede po ba sabihin sa sarili mo ngayon, do not worry. Huwag kang mag-alala. Bakit po hindi tayo dapat mag-alala? God is in control. Naniniwala ka ba? Say amen. Naniniwala ka ba that God is in control? Alam niyo po ba kaya tayo nakahinga lang ngayon dahil sa biyaya ng Diyos? Naniniwala po ba tayo? Kaya tayo nakakapag-move, ang sabi ka ng Colossians, kaya ka nakakakilos, kaya ka mayroong katauhan, kaya ka anong meron ngayon sa buhay mo because of God. Yun pa lang po, napakalaki na pong bagay na ipagpasalamat natin na until now, nandito pa tayo, buhay pa tayo, malakas pa tayo. Amen? At naniniwala tayo that God is in control. Our faith is sure. Bakit tiyak tayo sa ating pananampalataya? Because our future is secure in Christ. Amen po ba? Secure ba tayo?
Kahit nasa kalagitnaan tayo ng crisis, kahit nasa kalagitnaan po tayo ng anumang problema at kabigatan at ng bagyo, kapatid, kung nasa kamay ka ng Diyos, secure ka and you are safe. Why? He is the owner of life. God is the owner of life. Ano po? We must have courage. Lakasan natin ang ating loob. Ayun po yung palaging sinasabi ng Panginoon, lakasan mo ang iyong loob. Magpakalakas ka. We must have courage and put our faith in God. Amen po ba? Put our faith. Pananampalataya lang. Ang sabi nga sa salita ng Panginoon, kaya naligtas sina Abraham because sa kanilang pananampalataya, hindi sa kanilang gawa. Hindi po sa gawa, kundi sa pananampalataya. We must have courage and put our faith in God who controls everything. Amen po ba? Amen po. Mag-amen po tayo dyan na nasa bahay. Naniniwala po ba tayo that God is in control sa pamilya mo? Ano mang problema? That God is in control in your life, ano man ang pinagdadaanan mo. Amen? That God is in control in our country, ano man ang ating pinagdadaanan. And God is in control sa mundong ito, ano man ang pinagdadaanan ng mundong ito. Amen po ba? God is in control. Pangalawa, bakit hindi tayo dapat mag-worry? Ano po? God has a purpose in our lives. Kaya lang tayo nabubuhay dahil sa layunin ng Diyos. Hindi matter. Minsan po, nagtatanong ako, Lord, bakit wala akong mga experience na katindi, yung ganon, na gusto kong mag-testify na ang sarap pong pakinggan pag yung ang dami po nilang mga patotoo na ginawa ang himala ng Panginoon. Pero bakit walang ganong katindi? Yung himala na noon sa Biblia na nakikita mo, ang Diyos ay bumubuhay ng patay, ang Diyos, lahat ng uri ng karamdaman, ay pinagaling ng Panginoon. Pero it's not a matter po yun. Ang matter po sa Panginoon ay yung layunin mo sa buhay mo ay nasunod mo, hindi ang miracles. Ang sabi nga ng Panginoon, gusto niyo ng miracles? Ay hindi kayo magkakaroon. Hindi nyo masasaksihan. Ano ang gusto ng Panginoon sa atin po? Ano po? Na ang buhay po natin, nananampalataya tayo, kaya tayo niligtas ng Diyos kasi may plano ang Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Amen for that? Naniniwala ba tayo? Kaya tayo niligtas ng ating Panginoon at hinango tayo sa anumang karumihan ng ating pong mga buhay, ang ating luma pong pagkatao dahil may plano ang Diyos sa buhay mo. Pwede po ba natin sabihin, may magandang plano ang Diyos sa buhay ko? Ano man po yung dumarating sa buhay natin, COVID-19, big problems po, yung pong typhoon sa buhay po natin, crisis, tingnan po natin, ang lahat po na ito ay gawin po natin oportunidad to serve God and to love God. Amen po ba? Lahat po sa buhay po natin, kung nakakaranas po tayo struggle, nakakaranas po tayo ng kahirapan, nakakaranas po tayo, ng anuman po mga problema na kinakaharap po natin, gawin mo pong oportunidad ito para maranasan ang Diyos sa buhay mo. Kaya huwag tayong bibitaw sa ating Panginoon because God has a purpose in your life. Amen po? At dito po tayo, titingnan po natin dito. Let us learn from the story of the life of Daniel and sa kanya pong mga kaibigan and friends. Ano po? Paano sila naging tapat sa kabila ng matinding kabigatan o pressure o kaya yung po nangyayari po, crisis po sa buhay po nila. Paano ang naging tapat? Kaya ang sabi ng Panginoon, remain faithful under pressure. So tingnan po natin si Daniel and ang kanyang mga kaibigan, paano sila naging matapat dahil gusto yun ng Panginoon na maging faithful po tayo kahit ano man ang ating mga pinagdaanan. First po, do not compromise your faith in God. Huwag mo pong i-compromise ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Daniel chapter 3 verse 4 and 6. Ang sabi po, malakas na ipinahayag ng tagapagbalita, inutos sa lahat ng tao mula sa lahat ng bansa at wika, na lumuhod at sumamba sa ribotong ipinagawa ni Hari
Nebuchadnezzar, sa sandaling marinig ang tunog ng tambuli, flauta, lira, sitar, alpa, at iba pang instrumento. Sino mang hindi sumunod sa utos na ito ay nahagis agad sa naglalagablak na pugon. Hindi po sumunod sa verse 3 and 12. Chapter 3 and 12. Hindi sumunod sa utos ninyo sina Sadrach, ayun ang sabi po ang balita. Hindi po sumunod sa utos ninyo mahal na hari sina Sadrach, Mesach at Abednego. Ang mga Hudyong ilalagay ninyo bilang mga tagapamahala sa Babylonia. Hindi po sila naglilingkod sa inyong Diyos ni sumasamba sa ipinagawa ninyong ripulto. Verse 19, namula ang mukha ni Hari Nebuchadnezzar sa tinti ng galit kina Sadrach, Mesach at Abednego, kaya inutos niyang painitin pa ng 7 ulit ang pugon. Inuulit ko po sa inyo. Ano po? 7 ulit pang pinainit ng hari ang pugon. Ano ang sabi ng verse 22 and 25? Dahil sa mahigpit ang utos ng hari na patintihin ang init ng pugon, lumabas ang apoy kaya nasunog at namatay ang mga kawal na nagdala kina Sadrach, Mesach at Abednego. Samantalang nakagapos pa rin na bumagsak sa naglagablab na apoy ang 3 kabataan. Ulitin ko po, 3 kabataan. Nagtaka at biglang napatindig si Hari Nebuchadnezzar at tinanong sa kanyang mga tagapayo, hindi ba 3 lamang ang inahagis sa apoy? Ayun po ang sabi ng hari. Opo, mahal na hari, sagot nila. Bakit 4 ang nakita kong walang gapos at naglalakad sa gitna ng apoy nang hindi nasusunog at ang tingin ko sa ika-4 ay parang anak ng Diyos. Purihin po ang salita ng Diyos. Amen po ba? Ito pong 3 na ito na kaibigan po ni Daniel. Sila po ay pinugkop, sila po ay naalipin ng bansang Babylon kay Hari Nebuchadnezzar. Ano po? At isang araw si Hari Nebuchadnezzar ay nagpagawa ng malaking ribulto at Diyos-Diyosan na lahat ng tao na pinautos na ay luluhod pag tumunog ang trompeta. Ano po? At ang mga instrumento nito. Pero itong 3 na ito, nakikita po natin, ano po, hindi po nila ipinagpalit ang kanilang pananampalataya. Amen po ba? Amen po ba tayo dyan? Ano bang sitwasyon po natin? Ano po? Maaring walang ribulto na pinapaluhod po natin. Pero kung ang isip naman po natin ay ligalig, ang isip naman po natin ay litong-lito, at nawawala na po tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon, kapatid, maaari po ito ay makompromise ang iyong faith sa Panginoon. Pero pinapakita po na sa atin ngayon this morning, sa kwento po nila ni Sadrach, Mesach at Abednego, kapatid, meron pong 3 nagtagumpay na ito. Kahit gaano yung kanilang nakikita na pressurado siya, ikaw ba, nagsinutos pa ng hari, ng ika-7 ibayo ay painitin pa yung pugon. Diba ito pinakita, o maaari pinakita na sa iyo ang crisis, ano po? Sometimes po, ang sabi nga gano'n, pag may problema, sunod-sunod ang bagyo. Level 1, 2, 3, hanggang talagang gusto kang ibuwal ng bagyo. Amen po ba? Ano po, pag ang problema ay dumating sunod-sunod po at gusto kang padapay, gusto kang ibuwal ng bagyo. Pero, titingnan po natin sila dito. Hindi lang matinding bagyo ang nakita po nila. Buhay po nila at ilalagay po sila doon. Ano po, sa pugon. Pero, hindi po na-compromise ang kanilang pananampalataya. Hindi po nila pinagpapalit ang kanilang pananampalataya para lang sa buhay nila. At alam po nila na may magliligtas sa kanila at pinatunayan po ng Diyos. If you remain faithful to God, ano man ang pinagdaanan mo at hindi mo ipapapalit ang Diyos at mananatili ka sa Panginoon at pagtitiwala sa Panginoon at sumunod ka lang sa Panginoon, ililigtas ka ng Diyos. Kahit sa gitna ng kamatayan, kahit sa gitna ka pa ng pugon, kapatid, maaring ang mga tao ay, ang sabi ng ganon, ang sabi sa salita sa Matthew, ang sabi ganon, huwag kang matakot sa tao na kaya pumatay
pero hindi kayang pumatay ng iyong kaluluwa. Katakutan mo ang Diyos na kayang pumatay ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Amen? Sometimes takot na takot tayo, wala na tayong makain, wala nang trabaho, wala nang ganito. Ligalig na yung isip po natin. Ang iniisip lang po natin, makasurvive ang ating katawan. Sige, sabihin na natin makasurvive. Ilang taon ka na pwede makasurvive sa daigdig na ito? Ang katawan po natin, pangsamantala. Pero masyado natin iniingatan. Masyado natin pinapahalagahan. Ginagawa natin ang lahat para maproteksyonan lang ang katawan natin at maingatan ang katawan natin. Pero ang ating pananampalataya na magdadala sa atin sa eternal life ay binabaliwala natin minsan at hindi natin masyadong pinapahalagahan. Because ito ang pinakamahalaga, ang iyong espiritu at ang ating kaluluwa. At ito yung sinasabi sa atin, ipagpapalit mo ba ang Panginoon sa ano lang, sa piranggot lang na bagay? Minsan sinabi natin wala ng church, naglalamig ka na, nanghihina ka na. Tandaan niyo po kapatid, ang Diyos po natin ay naroon, kahit saan man ay naroon ang Diyos natin. Kahit ikaw lang mag-isa dyan sa bahay mo, sa tahanan mo, as long na nag-worship ka sa Panginoon, ang Panginoon ay nandyan sa iyong tabi. Huwag po natin i-compromise sa anumang bagay ang Panginoon at ipinagpapalit ang Panginoon sa anumang bagay. Kapatid, naging tapat pa ba tayo sa Diyos? O naligalig na tayo? Tanungin po natin ang ating sarili. Di ba ako nadadaig sa kabigatan na aking nararanasan ngayon? Nawawala na ba yung joy? Yung faith natin sa Panginoon? Meron lang banta. Pero tingnan mo yung tatlo na ito. Binantaan sila. Kahit anong banta, hindi nila nakikita yon. Ang nakikita nila, may Diyos sila. Mas makapangyarihan kaysa tao at anumang bagay. Sana po this morning, ay magising po tayo at ma-encourage po tayo sa salita po ng Panginoon. Ang tanong po natin sa sarili po natin, hindi ko pa na ipagpapalit ang aking pananampalataya. Tayo po ang makakasagot. Kung kapatid, kung nandyan ka, na unti-unti na, na lumilis siya kapatid, at humihina ang iyong pananampalataya dahil lang sa iyong pinagdaanan. This morning, ito ang tamang panahon na manumbalik tayo at magtiwala tayo sa Panginoon. Amen po ba? Amen po tayo, kapatid. Pangalawa po, paano tayo maging faithful under pressure? Maging thoughtful and consistent in our prayer. Ano po? Dito po sa Daniel 6:7, kami pong mga tagapamahala ng kaharian, mga pinuno ng mga relihiyon, at mga tagapayo ay nagkaisa ng palagay. Mabuti po ipag-utos ninyong sa loob ng 30 araw ay walang sasamba o mananalangin sa ibang Diyos o tao liban sa inyo. Sino mang hindi sumunod sa utos na ito ay ihuhulog sa kulungan ng leon. Tingnan po natin doon po sa sitwasyon sa tatlong kaibigan ni Daniel. At ito po ngayon ay sa sitwasyon na mismo ni Daniel. Meron po mga tao o may mga sitwasyon na ginagamit ang kaaway para lang ikaw talaga ay sisiilin. Ano po? Para ikaw lang talaga ay titingnan kung gaano nga po yung ating pananampalataya. Meron po mga sitwasyon na ibinibigay sa atin para lang malaman kung gaano katatag, gaano tayo faithful sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. And then ito, kwento ulit again. Doon lang din po sa event na yun, doon lang din po sa pangyayari, isang pangyayari na po sila sa Babylon. Pero sila po ay magkasama. Ito ulit na nangyari kay Daniel. Ang sabi ulit ng mga nanunusong na mga tao na mahal na hari, sabi ganon, mag-utos po kayo. 30 araw ay walang sasamba o manalangin sa ibang Diyos o tao liban sa inyo. Sino mang hindi susunod sa utos na ito ay ihulog sa kulungan ng leon. Pero sa verse 10 po, ang sabi, nang malaman ni Daniel na nilagdaan ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya. Ano po, lumuhod siya, nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos
sa isang silid sa itaas ng kanyang tirangan, sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. 3 beses niyang ginagawa ito sa maghapon, gaya ng kanyang kaugalian. Amen po ba? Dahil dito, sabi ganon, no, si Daniel, hindi natinag. Sabi mo nga sa sarili mo, huwag kang matinag. Huwag kang matinag. Ano po? Imagine nun, consistent pa rin si Daniel. Kung ano yung ginagawa niya sa Diyos, minsan po, di ba? May mga hinihiling tayo sa ating panalangin. Ay, napakaalap natin, lumuluhod tayo, umiiyak tayo sa Panginoon, lalo na pag hinihiling natin na napakahalaga, kung ito man ay kalusugan, kung ito man ay financially, kung ano man yun, alam mo, na Lord, hirap ka na, at pinapaba mo sa Panginoon, pinababat mo sa Panginoon, di ba? Nandun yung kaalaban mo sa iyong panalangin. Pero pag nakita mo, minsan, yung pinapanalangin mo, ay baliktad yung result. Minsan nanalangin ka, na Lord, sana huwag kami magkasakit, pero ito, bigla na lang nagkakasakit. Naranasan niyo po ba yun? Nanalangin ka na, Lord, sana huwag mawala ng trabaho kasama. Bigla nawala ng trabaho. Naranasan niyo po ba yun? Na ang pinapanalangin niyo ay baliktad ang katugunan? At doon, unti-unti kang, bakit? Unti-unti yung pananapan, yung dati, yung alap mo, dati yung sigla mo, na sinisik mo palagi yung presence naman, na baka tuwing umaga, meron kang devotion, tuwing umaga, ang iyong ugnayan sa may tipan ka sa Panginoon, every 3 o'clock, every 4 o'clock, every 5 o'clock, kung anumang oras ay yung tipanan sa Panginoon, mananalangin ako sa Diyos. Pero, sometimes po, minsan, pag hindi po, yung result, ang nakikita po natin ayon sa gusto natin, unti-unti, nanghihina at nawawalan, ng sigla po, ang ating buhay panalangin. At ang pinakikita po natin na parang wala naman, nandyan ba ang Panginoon? Pero ngayong umaga po, kapatid, this morning, mga kapatid, tingnan po natin, si Daniel, kahit may banta sa kanya, at sinasabi sa kanya, na huwag ka nang manalangin, dapat dito ka manalangin, sabi sa atin, huwag mo nang gawin yun, dapat ito ang unahin mo, kasi mas mahalaga ito. Pero kapatid, tingnan po natin, ang pinili ni Daniel. Pinili po ni Daniel, kung ano ang kanyang ginagawa palagi sa Panginoon. Mas pinili po ni Daniel paglingkuran ang Diyos kaysa tao. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Amen po ba? Minsan po, dito ba maraming demands? Kung ikaw lang ang nagtatrabaho, magulo ang isip mo, ligalig ang isip mo, paano na ang pamilya mo, paano na ang mga anak mo, kung ikaw nanay, paano mo ibabudget, yung pera, paano na, palagi kang nagtatanong, maraming may demand sa anak mo, may demand sa asawa, may demand sa kapaligiran, lahat po ng mga tao, at nalilito ka na, nangihina ka na, pero sana po katulad ni Daniel, hindi po niya pinaglingkuran ang tao, ang pinaglingkuran niya ay ang Diyos. Mas pinahalagahan po ni Daniel ang sasabihin ng Diyos kaysa sasabihin ng ibang tao. Amen po ba? At nananatili pa rin si Daniel kung ano yung kanyang ginagawa. Minsan ako po, nare-review po ako ng ganon. Minsan may mga araw na parang ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Yung dating kasiglahan ko that every morning na nandun na sinisik, sabi ko nga, minsan umaabot, hindi ko namamalayan. Umaabot ng 3 oras, 4 na oras, hindi ko namamalayan. Pero minsan may mga panahon, Lord, bakit? Yung intimacy, ay unti-unti na humihina. Pero ngayon po, umaga, binabalik ulit na kung ano yung ginagawa mo dati sa Panginoon, ay gawin mo na mas ipayo pa, lalo na higit pag nasa panahon ng crisis. Amen? Baliktad po ang tao Kung panahon ng problema, panahon ng crisis, the more po siya, the more niya hinihintuan yung kanyang ginagawa sa Panginoon. Pero this morning po, the more na nakaka-encounter tayo ng mahigpit na problema o kabigatan o mga pressure sa buhay po natin, the more tayong magbabad sa presensya ng Diyos. Amen po ba? At ito po yung ginawa ni Daniel. Hindi siya natakot. Lalo pa niyang pinakita kung ano ang ginawa niya sa Panginoon. Ganon pa rin ang kanyang gagawin. Kaya ang sabi sa verse 19:22, kinabukasan maagang nagbangon ang hari at nagmadaling
Verse 16, dahil dito inutos ni Haring Dario na ihulog si Daniel sa kulungan ng leyon. Ngunit sinabi niya rito, naway iligtas ka ng Diyos ang buong katapatan mong paglilingkod. Kinabukasan, maagang bumangon ang hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng leyon. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag Daniel, tapat na lingkod ng Diyos. Imagine, yung hari po, in-acknowledge si Daniel sa kanyang katapatan sa Diyos. Dahil lang sa mga sunsol, kaya ang hari nagpadala doon sa kanyang mga sunsol. Ano po, pero nakita po natin ang ginawa ng Diyos kay Daniel dahil siya ay tapat na lingkod ng Panginoon. Iniligtas ka ba niya sa mga leyon? Sumagot si Daniel, mabuhay ang hari. Wala pong nangyari sa akin sapagkat ang bibig ng leyon ay pinatikom ng mga anghel na isinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito sapagkat alam niyang wala akong kasalanan ginagawang masama laban sa iyo. Amen po ba? Ano po ang pinakita ng Panginoon pag tayo po ay magtatapat at manatili sa presensya ng Diyos? Katulad ni Daniel, kapatid, huwag po tayong babahala o matigati o mag-alangan. Ano man po ang ating pinagdaanan, ano man po ang sitwasyon ng mundo, ano man po ang ating na-encounter na mga problema, maging sa iyong pananampalataya, kapatid. Stick ka lang po sa Panginoon at stick ka doon sa iyong panalangin. Bakit? Ano ba yung nagagawa ng panalangin sa atin? Ano po? Ang panalangin po ay nagbibigay po sa atin ng katiyakan. Katulad ni Daniel. No? Kaya hindi nyo napapansin. Maging yung mga tao, walang relasyon sa Diyos. Pag nandoon sila sa matinding pagsubok, ano po, at crisis ng buhay, anong sinasabi na, pwede nyo ba kaming ipanalangin? Nakaranas na ba kayo ng ganon? Ano po ibig sabihin? Ang panalangin, kahit ang tao walang koneksyon sa Panginoon, walang pananampalataya sa Panginoon, ay ina-acknowledge nila ang panalangin pagdating sa matinding kahirapan. Tayo pa po kaya na mananampalataya? Hello? Nandyan ba tayo? Nandyan po ba tayo? Tayo pa kaya ang hindi mag-spend ng time sa presensya ng Diyos? Ngayon po kapatid, kung tayo po ay nawalan na ng gana sa ating pong panalangin, bulay-bulayan po natin ang ating mga sarili. Naging tapat pa ba ako sa aking panalangin? Kinakatamaran ko na ba ito? Nagdududa ba tayo at nagtatanong kung naririnig ba tayo ng Diyos? May excitement pa ba at galak sa ating buhay panalangin? Kung wala na, it's time to renew, refresh. Be truthful and consistent in your prayer like Daniel. Sa panalangin lang po, kapatid, makukuha po natin ang katukunan sa Panginoon. Consistent in prayer. So maglaan po tayo ng mas maraming panahon. Kung nakapaglaan tayo sa ating mga cellphone ng panahon, mas daanan po natin ng maraming panahon ang presensya ng Lord. Amen po ba? Amen po tayo kung nais tayo magbabad sa presensya ng Panginoon through prayer. Pangatlo po, bakit nananatili sila, naging faithful sila sa Panginoon kahit po sa anong kabigatan? Disinterested in power or personal glory. Sa Daniel po, nakita po natin, na siya po ay inangat ng Diyos. Nung siya po ay nakapagpaliwanag po ng mga panaginip ng hari, ay inangat po siya ng posisyon, sa hari at doon po sa Babylon. Pero sa kabila po ng kanyang karangalan, ay hindi po inalintana ni Daniel. At mas pinahalagahan pa rin na Daniel ang mabigyan ng kapurihan ang Diyos kaysa mabigyan ng kapurihan ang tao. So this morning po, sana tingnan po natin ang ating sarili. Sino ba ang mas pinapahalagahan natin? Sino ba ang mas binibigyan natin ng mas maraming panahon? At sino ba ang mas pinapakinggan natin? At sino ba ang mas pinapaniwalaan po natin? Magsarili ba natin? Sinisecure ba natin ang sarili natin? Binibigyan ba natin ng glory ang sarili natin?
Na dapat tayo ganito, dapat ito yung sasabihin ng tao sa atin, dapat walang makapuna sa atin, dapat ito yung palaging iniisip natin, dapat ganito, dapat ganyan, hindi ba dapat ang isipin natin katulad ni Daniel? Ano ang nais ng Diyos? Ano ang karangalan na maibibigay ko sa Diyos? Hindi sa akin sarili. Ano ang gustong gawin ng Diyos para sa akin? Kung itaas ako ng Diyos, mabuti. Kung hindi ako itaas ng Diyos, mabuti. Ang sabi ng ganon, kung ikaw ay itaas ng Diyos, magpasalamat ka. Kung ikaw ay ibaba, magpasalamat ka pa rin. Kung ikaw ay pagpalain ng Diyos, magpasalamat ka. Kung ikaw ay dumanas ng mga problema, magpasalamat ka din. Hindi katulad po, no? Na pag may pagpapala, masaya tayo. Pero pag dumaan tayo sa mahigpit na pagsubok at dumadaan tayo sa mga uncomfort sa buhay po natin na hindi na tayo komportable, ay hindi na tayo masaya sa ating pananampalataya. This morning po, sana po, mayroon po message ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Sino ba ang higit na pinaparangalan po natin? Nais ba natin ibigay ang buhay natin sa Panginoon completely? Like Daniel at sa tatlo niyang kaibigan. At nakita po natin na natili silang tapat sa kabila ng may matinding kabigatan na hinaharap po nila sa kapaligiran. Ano man ang sinasabi ng tao sa kanila, ano man ang gustong gawin ng tao sa kanila, pero hindi nila inalintana. Mas tinitingnan nila at kanilang pinapahalagahan ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. This morning po, nais ng Panginoon, remain in faith under pressure. Amen po ba? Remain in faith. Pwede po ba natin sabihin sa sarili natin, manatiling tapat sa Diyos sa kabila ng anumang kabigatan. May pangako po ang Panginoon. God is more than faithful to those faithful to Him. Kung tapat ka sa Diyos, mas tapat ang Diyos sa iyo. Mas tapat ang Diyos. At pinakita po niya sa buhay, no, ni Daniel at ng tatlong kaibigan po niya na hindi po sila binigo ng Diyos. Hindi po sila binigo ng kanilang pananampalataya. Imagine, sabi pa na ng tatlong kaibigan ni Daniel, kahit hindi kami iniligtas ng Diyos, mananatili pa rin kami, mananampalataya sa Kanya. Ganon din ba ang ating katwiran this morning? Kahit anong aking pagdadaanan bilang mananampalataya, mananatili pa rin ako sasamba at susunod sa Diyos. Amen po ba? Ang Diyos po ang nakakita sa ating lahat kung ano ang ating mga ginagawa o ating mga pinagdaanan. Ang pangako ng Diyos, He deliver us from any troubles. He rescue us even in the lion's den. Nakita po natin kahit nandun sila sa apoy, kahit nandun sila sa bunganga ng leon, pero pinatikom ng Panginoon. Ano bang leon ang kinakaharap mo ngayon, kapatid? Ano bang bagyo ang kinakaharap mo ngayon? Ano bang crisis ang kinakaharap mo ngayon? Even spiritual crisis, physical crisis, emotional, mental, financial, ano man areas of your life. Be faithful in God. Remain faithful. Remain faithful. We can rely and trust God because He has been faithful to us. We should remain faithful in Him. Kaya ang sabi nga ng pahayag, ang sinabi niya sa iglesia ng Smyrna, huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo nang danasin. Yun po ang sinabi niya sa kanyang mga alagad. At gayon din sa atin na tasunod ng Panginoon. Kasi ang Panginoon natin, Jesus, ang Panginoon natin Diyos ay hindi nagbabago. Siya ang Diyos ng mga alagad noon. Siya ang Diyos ni Daniel. Siya ang Diyos ng lahat na sa Bible. Siya din ang Diyos natin ngayon. At siya din ang magpaparanas sa atin ngayon. Ang sabi niya, huwag kang matakot sa anumang pagdadaanan mo. Anumang paghihirap, anumang pag-uusig na iyong pagdadaanan. Magtiis kayo. Ayun ang sabi ng Panginoon. Magpakatibay, magpakatatag, magtiis. Manatili kang tapat hanggang kamatayan. Yun po ang sabi ng Panginoon. Why?
Dahil ang pangako, ang sabi ng Panginoon, gagantimpalaan ko kayo ng korona ng buhay sa lahat ng nagtatapat sa Panginoon. Pwede po ba tayo lumapit sa Panginoon? Kapatid, hindi ko alam kung ano mang pinag-aalaalan mo. Tanging ang Diyos ang nakakaalam. Hindi ko ba alam kung ano na estado ng iyong pananampalataya sa Diyos, sa harapan ng Diyos. Pero kung ikaw ay nawawalan na ng pag-asa, ikaw ay nanghihina na, o maaaring may pinagdaanan ka this morning, ilapit po natin sa Panginoon. Idalangin po natin sa Panginoon. Pwede po bang sama-sama tayo manalangin? Pwede po bang sama-sama natin itaas? Ano man po yung nangyayari sa daigdig na ito? Sabi ng Panginoon, hindi tayo nabubuhay sa sarili lamang natin. Kundi nabuhay tayo para sa bawat isa. Laban ng isa, laban ng lahat po. This is a spiritual warfare. Huwag po nating sukuan. Remain faithful in God. Because God is faithful. God is able. God is all-powerful. Huwag po tayo maginawa na lumapit sa Panginoon. Ano man yung nangyayari sa daigdig, sama-sama po natin itaas sa Panginoon. May Diyos tayo. May Diyos po tayo. That's all-powerful. Kulang ang lahat ng tulang, kulang maging mga salita, upang Lord, tinataas din po namin ang aming mga kapatid sa kanya-kanyang mga tahanan, Panginoon. Dinadalangin namin sila, Panginoon, sa ilang sahin na sa Panginoon. Panginoon, magpatibay sa kanila. Panginoon, na manatiling matatag, Panginoon, Lord God. Remain faithful to you, Lord. Ano man ang kanilang mga pinagdaanan, Panginoon, Lord God. Wala man po kaming physical gathering, Panginoon. Pero ikaw po ang magpapalakas sa kanila, dakilang Diyos. Ano man ang pagdaanan nila, Panginoon, sa buhay po nila. Ikaw po ang kasama nila, Panginoon, Lord God. Ikaw po ang Diyos namin, Panginoon, Lord God. Katulad po sa awitin na ito, tunay na walang katulad ang Panginoon. Ay may kayang ilarawan. Siya nga po, Panginoon, hindi kayang ilarawan ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan, Panginoon, Lord God. Hindi mo kami pinagkulang. Kaya mo ba kami pinagkulang, Panginoon, Lord God? Kaya mo ba kami pinabayaan, Panginoon? Salamat, O Diyos, sa lahat ng biyaya, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, Lord. Salamat sa iyo. Dahil wala kang katulad na Diyos.